So, nakikita na ba yung screen? Kita na yung screen? Hello? Yes po, sir. Yes po, sir. Hmm. So, yung difference, no? Yung difference na po, yung difference na to ang tawag natin ay, ano yung tawag na? The difference between actual value and the value na sinet ay, katulad ng sinabi ko, anong difference na? Anong tawag doon? It is Error. called error. No? So, bakit natin dinidiscuss yan? Dinidiscuss natin yan dahil yan yung kailangan dito, no? So, kung anong resulta, ire-relay dito pabalik doon. Yan. So, ito yung tinatawag na feedback loop. Yung ginagamit ng feedback loop ay error. Okay? So, balik tayo rito ha, para maintindihan. Di ba nakalagay dito, feedback control system? Di ba nakalagay dito, feedback control system? Ano ba yun? Ito. So, what is feedback? So, feedback is the difference between actual value minus the set set point or set value. So, ibig sabihin ng feedback, yun yung bumabalik, na yun yung bumabalik. Yun yung bumabalik na para sabihin kung na-hit yung target or mas mataas ba or mas mababa. Okay? So, that is what we call, ang difference ay tinatawag na error. Pero yung sistema, para bumalik siya doon, yun ang tinatawag na feedback. Okay? Para naintindihan natin. So, yun yung una ng feedback. Pangalawa, eto nga yung mga modeling, mechanical, fluid, dynamic, saka electrical, electronic. So, ano bang minomodel natin sa mechanical? Pangalawa na tayo, class, ha? So, dinidiscuss pa lang natin yung yung courses outcome, no? Para ma-appreciate natin yung ating ah, ano ah, yung ating subject. Okay? So, ano ba yung tinatawag na mechanical, na modeling? Ano ba yung mechanical modeling na dinidiscuss dito? So, eto yun, no? Yung pinaka-focus natin ay yung mass damper spring. It is a popular modeling, no, sa mechanical na pinagsasama-sama yung mga system, no? Isa-isahin natin 'to. Nandito pa lang tayo sa mechanical, no? Halimbawa, inaaral mo yung sasakyan, car, 'di ba? Yung yung car na ito ay may tinatawag na suspension system. Ano yung suspension? Ito yung parte ng car na nag-a-absorb ng shock. Now, for example, ito yung road. Yung road mo ay may mga lubak-lubak, no? May mga bumpy, no? May mga taas baba, may mga ano ba 'yan? Yung humps, 'di ba? Meron ding uka, no? So pag inaaral mo 'yon, yung suspension, no? Meron yung spring. Meron ding shock absorber at yung weight o mass ng engine, na yung bigat. Okay?
So, paano pumapasok yung modeling? Pag sinabing modeling dito, hindi to model ng drawing lang, no? Aside from drawing, no, or illustration, meron tong mathematical, no? At yung math na ginagamit dito ay differential equation, no? Differential equation. So, ganito. So, spring, tapos yung damper, tapos yung mass, no? So, paano mo sila i-analyze? Ma-analyze mo sila in terms of one parameter which is force. Ano ba ang equation ng force sa spring, no? Meron tayong force equals kx or ky, no? So, tingnan natin sa units. Yung force equals kx, ito ay Hooke's law, no? Ano ba sinasabi ng Hooke's law? Pag meron ka daw puwersa, magkakaroon ka ng displacement, no? If you applied a force, no, you will get ano, displacement, no? So, ibig sabihin yung force is proportional to displacement. Ito yung constant of proportionality, stiffness. So, ibig sabihin, pag may in-apply ka na force, may corresponding displacement. Halimbawa, may tinulak ka na 5 newtons, meron yung displacement sa millimeter. Ganun yun, no? Sa units, ganito yan, no? Ito ay newton per meter. Ito naman ay meter or millimeter, no? So, cancel yan sa newton. Okay? Pag checking ng units. Okay? So, damper has to do with the viscous fluid, mga langis. Halimbawa, yung shock absorber mo, di ba may hydraulic, tsaka merong ano, no? Meron langis, di ba? Yung mga ano natin, yung mga shock absorber natin, may langis yan eh, viscous, no? So, yung unit niyan ay eto, no? Newton, seconds per meter, tapos velocity, no? Times velocity, meter per second. Okay? Kasi dito, ito ay C times V, no? Ito yung constant, no? Damping constant. Ito yung speed, no? Speed or velocity. So, ano mga cancel dyan? Cancel yung second, cancel yung meter, no? So, Newton na lang, no? Kasi force. Force. Okay. Sa mass, how do you define force in terms of mass? Bernie, paano mo ma-define yung force in terms of mass? MA po, sir. F is equals to MA po. Very good, Mass no? times acceleration po. Very good, no? So, force yan, force to, tsaka force. no. Very good, no? Tama ba? Anong law to? Anong law ni Newton? First, second, o third? Naalala ba? Ito ay Newton's second law. O dapat naalala yung mga law ni Newton, di ba? Ano ba yung una? Ano ba yung unang law ni Newton? What's the first law of Newton?
Inertia po, sir. Di ba yung first law ay law of inertia, di ba? Ibig sabihin, Yes po. yung isang bagay daw ay hindi kikilos kung hindi mo siya bibigyan ng puwersa, no? Kasi yung inertia or inert, no? Ibig sabihin meron siyang mass, may bigat siya, so kailangan mo ng puwersa, no? Pangalawa, yung second law, yung mass, di ba? Second law, yung force daw acted in a mass, no, will have an acceleration, no? Same as the direction of the force, no? Kung ito yung body mo, ito yung force, yung acceleration, same, no? Same, proportional yung force tsaka acceleration. Same direction, no? Hindi pwedeng pa-kontra, no? So, yun ang Newton's second law. Yung third law, ano yun? Law of action and reaction, no? Sa bawat action mo may reaction. Halimbawa, dito may normal force ka diyan, di ba? O may weight ka, weight. So dito may normal force, no? Normal to the action of the force. Yung force dito ay yung bigat, pero may kumukontra. Yun yung normal force, di ba? Or sa iba naman ay yung couple na tinatawag, no? Couple. Okay? So yun yung mechanical class, no? Mechanical. Yung model natin yan, no? Ano sunod? Ano susunod na model? After mechanical, fluid. Hmm. Paano ba yung fluid? So yung fluid, di ba? Diba, meron diyan tank. Hmm. So eto, meron kang gripo diyan. Tapos eto, meron kang discharge. Diba? So discharge. So habang tumutulo to, i-model natin, no? Yung water, no? Ilang oras o ilang minuto mapuno to at ilan yung oras ng discharge, no? So yun yung mga ano natin sa fluid. Tapos sa thermal, sa isang room, no? Nag-thermodynamics na ba kayo? Thermodynamics? Yes po, sir. Ah, so dapat maalala niyo tong ano, no? Thermal, no? Ibig sabihin, dito may heat na outside. Ito naman, heat inside, di ba? So imo-model natin 'yan, no? Yung heat transfer, yan, di ba? Ano bang ano bang formula natin sa heat? May tatlong klase ng heat para ma-transfer ano 'yon? We can transfer Radiation, heat by ano? radiation, conduction, convection. Very good. Conduction, convection, tsaka Radiation po. radiation. Yan. Ano yung conduction sa mga molecules ng solid, no? It's more of molecules ng solid. Ito naman is more of fluid. Now, when we talk of fluid, pwede siyang liquid or gas. Yan. Yan. Radiation has to do with black body, no? Emissivity factor. No? Yung Stefan Boltzmann. Okay? So, dapat naaalala nyo to, itong ano, conduction, convection, tsaka radiation, no? Okay? So, ano pa? Thermodynamic tsaka fluid, no? Yan. Ano yung mga... So, hindi ka pa makakapag-model
Hindi ka makakapag-model kung hindi mo alam yung mga formula na katulad dito. Ano yung mga formula sa fluid? Halimbawa, meron tayong pressure is what? Rho GH, no? So if we want to know the pressure of this, no? Paano mo malalaman yung pressure dito? Dapat alam mo yung density, no? Dapat alam mo yung acceleration. Alam mo yung acceleration. Tapos yung head or height, di ba? So may height yan, di ba? So tingnan nyo, height is m. So when you have kilogram meter per second square, anong meron ka? If you Newton. multiply kilogram by meter divided by second square, meron kang force. Ano yung force? Newton po. Newton. Di ba? Newton to. Tapos eto m cube, di ba? M cube, tsaka m cancel, m squared na lang, no? So Newton meter per square, no? Ano yung Newton per square meter? Nang tawag doon? Pressure. Pascal. Pascal. Okay? So dapat alam nila, no? Ano pa? Yung continuity equation, no? Yung flow rate daw, no? Yung flow rate ay area times velocity, no? Ano yung area? Square meter. Ano yung velocity? Meter per seat per cube, no? Ibig sabihin, yung flow rate is volume per time, no? Volume per time. Okay? So, mamamodel lang natin yon, maimamodel lang natin yon kung alam mo yung mga formula. Kasi gagamit tayo ng mga formula rito eh. Gagamit tayo ng calculus. So, reviewin at this point of time, paki-review yung calculus, no? Kasi pag hindi mo alam yung calculus, maliligaw ka na dito, no? Kasi control system engineering is multidiscipline engineering, no? May math. Ang gagamitin natin calculus nito ay differential equation, no? So, ibig sabihin, dapat alam niyo yung integral calculus tsaka yung differential calculus bago nyo malaman yung differential equation, no? So, at this point of time, we assume na ano nyo na lahat yon, no? Na nagawa nyo na lahat, no? So, ito yung mga formula sa fluid, no? Ito naman sa thermo. Ano yung formula sa thermo? Paano mo malalaman yung init ng isang bagay? Merong general formula na mCp delta T, no? Dapat alam mo yung mass, specific heat, tsaka yung change in temperature. So, yung isa pang formula ay ano, Q is mass times the difference in enthalpy. Alam niyo na may enthalpy, di ba? M delta H. Meron ding formula na ganito, no? Catex, no? Thermal conductivity times area times difference in temperature over thickness. Ulitin ko, no? Pag kinocompute mo yung heat ng isang bagay o ng isang system, dapat, o isang material, alam mo yung thermal conductivity, yung area, yung difference ng temperature, no? Sa labas or sa loob or sa between their thickness, no? Tsaka yung thickness. No? So, hindi ka makakapag-model kung hindi mo alam yung mga formula, no? Binabanggit ko lang. So, dito na tayo sa pangatlo. Create and use model of physical system suitable for use in the analysis and design of control system. Ito nga, no? So, mag-aano tayo ng mga modeling, tapos mag-solve tayo, no? Kung anong temperature, kung anong fluid level, kung anong force, spring, o bilis, no? So, yung pang-apat, determine the time and frequency domain response of first and second order systems to impulse step crank. Yan, pabigat na ng pabigat, no?
So, meron tayong dalawang tinatawag na domain, no? Time domain. Nakikita ba, Bernie? Nakikita ba to? Yes po, sir. Nakikita po. Yes po. Oh, eto, time domain tsaka frequency domain. Aaralin natin yan, imomodel natin doon sa first and second order. Alam niyo ba tong order na to? Order ng calculus, no? Tapos, eto yung mga input. Impulse, step, ramp, and sinusoidal, no? Sinusoidal. Oh, isa-isahin natin yan para maintindihan, no? So, may dalawang domain, tapos merong order, and then may impulse, step, ramp, and sinusoidal. Tingnan natin yan. Course outcome number 4, no? So, domain. Ano yung domain? Meron tayong dalawang domain, no? Time, tsaka frequency. Order, ano yung order? Order ng calculus, di ba? First, tsaka second. Ano pa? Yung mga inputs sa system. Ano yun? Impulse, step, ramp, and sinusoidal. So we have 4, no? One is impulse. Number 2 is ramp. Number 3 is step pala, ramp, tsaka sinusoidal. Step, impulse, tapos step. So, ulitin natin, no? Sa pag-aaral natin na ito, meron tayong aasikasuhin na tatlo, no? Sa engineering or control engineering, meron tayong domain, no? One is time and then the other is frequency. They are related to each other, no? One is using time, ibig sabihin T, and the other one is using frequency. Ano ba yung time? Ito yun, no? Yung sa calculus yung merong ganito, d over dt, di ba? Time domain. d over dt of x, yan, no? Or x dot, yan. Ibig sabihin naka-base sa time. Halimbawa, yung pagpasok natin, no? Yung oras na ginugugol natin, no? Yung bilis. So, mga time yan. Pero eto, yung frequency, yung ilang bagay sa buhay natin, hindi na time ang applicable, no? Frequency na. Kasi paulit-ulit, no? When we talk of repetitive system, ginagamitan na yun ng frequency, no? Related naman yan eh. Yung time or period, no, kung nag-aral kayo ng wave, no? Wave engineering, wave, ba? Yung pwedeng wave or ano ba yan? Saan ba ginagamit to? Sa vibration, no? Vibration or sound or wave, ito yung domain, no? So, yung period is just the reciprocal of frequency, di ba? Kasi ito, cycle per second, no? So, frequency is cycle per second or hertz, di ba? So, pag binaliktad mo yan, di ba? Second, di ba? Kada cycle. So, time is or period is the inverse of frequency. Okay? So, ano yung repetitive? Halimbawa, inaaral mo yung piston. Alam niyo ba yung piston?
Alam mo ba yung piston, Bernie? Piston ng Yes po, sakyan? sir. Yes. Oh, 'di ba sa engine? Halimbawa, engine, meron tayong 4-cylinder. Yan. 4-cylinder engine, no? 4 na cylinder. Kada cylinder, merong piston. Ito yon, no? So, yung piston na yan, up and down yan. Tagal, ang bilis, no? Habang tumatakbo yung sasakyan, ang bilis. So, hindi na ginagamit yung oras doon, no? Yung frequency na cycle per second o yung pagpunta ng ano, ng mga jet, mga space, no? Sa International Space Station, no? Mga rocket. So, frequency na yan pag inaaral mo yung repetitive, no? So, ngayon, ito yung time domain, frequency domain, no? So, ito T, iaano mo sa S, no? So, doon ka gagamit ng Laplace transform. So, puro math to, ha? So, you should be aware na ito ay punong-puno ng calculus, Laplace. Ngayon, pag yung frequency domain naman, ililipat mo ng time domain, gagamit ka naman ng inverse Laplace. Okay? So, ulitin ha. Dapat alam nyo to, no? Laplace transform and inverse Laplace. So yun yung mga una nating pag-aaralan, no? Sa una. Ngayon, ano ba tong order? Order to ng calculus. Di ba? Magbigay ka nga ng first order. Bawa, equation ng line. Y equals mx plus b. Di ba? Bakit naging first lang yan? Kasi wala namang second order na ano dyan, calculus, no? First order lang yan, no? So, ibig sabihin, linear lang yan, no? O kaya yung ganito, no? Pag inano mo, pag nakakuha ka ng y prime, no? First order lang yan, di ba? Pag dinerive mo to, first order. Pag dinerive mo uli, second order na. So, ito yung order, no? First order, second order. Okay? Order. So, order pa, no? Sandali. Mag-ano ka ng blank. Magdagdag ako ng blank. Naka-PowerPoint lang sa tayo. Hello, hello, mic test. Okay. Dinig pa ba? Nadidinig ba, Bern? Yes po, sir. Dinig Ah. naman po. So when we talk of order, no, yung order dito ay calculus ha, kasi ang ginagamit natin na math dito ay differential equation, no? Order. Halimbawa, ito ay distance, right? We use the variable x, di ba? Pag dinerive natin yung distance, d over dt of x, magiging ano to, x dot, no? O xy, x prime. Tama? So, itong prime na to, di ba? Prime ay first order. Pag dinerive ko yung distance, anong makukuha ko? Anong tawag doon? Velocity. What is the rate of a distance? Letter V. Velocity po ba siya? Letter V, Velocity po. velocity, no? Ibig sabihin, kung gaano kalayo ang A to B, di ba? Halimbawa, may tao dyan. Sinukat mo yung oras o yung time mula A hanggang B, makakakuha ka ng distance, no? Over time. Distance over time. Tawag doon ay velocity. Pag may direction, no? Because velocity is what? Vector. May dalawa kasing ano yan klase, no? One is what?
Pag may direction, vector. Pag walang direction, ano? Letter S. Scalar Ano po. yan? Scalar po. Scalar, no? So, pag pinag-usapan yung bilis, pag vector, ang tawag dyan ay velocity. Kasi may direksyon, eh. Halimbawa, papakanan, papataas, going to west, going to east, going to northwest, or south. Pag walang ano, pag walang direksyon, ang tawag dyan ay letter S. Ano yan? Speed po, sir. Very good, speed, no? Okay? So, dun yung makikita yung difference, no? So, when we are talking about control engineering, we're talking about vector kasi marami tayong vector quantity dito, vector values. So, velocity. Ibig sabihin, may direction. At ang direction dito ay right, no? Towards the right. Okay? Velocity is distance over time. So, sa calculus, x prime. Sa derivative form, d over dt of x. So, yung prime na to, ito yung tinatawag na order. No? Anong klaseng order? First. Bakit first? Kasi isa lang eh. Okay? Ngayon, dinerive ko na naman yung velocity. What is the derivative of velocity? Pag dinerive mo yung velocity, ano makuha mo? Acceleration po. Acceleration. No? That is the second order. No? Kasi, ang ginawa mo dyan ay d over dt of x, tapos dinerive mo pa, d over dt. No? Derivative of the derivative of x or derivative of velocity. No? Naintindihan ba? Dinerive mo yung velocity, makakakuha ka ng acceleration. So, ibig sabihin, magiging x double prime or x double dot. Ayan, di ba? So, dito, d squared over dt squared of x. Magiging, ano, x double prime. Okay? Yung x double prime na yan ay acceleration. No? So, ano to? Order. Anong Second klaseng order order po, sir. to? Anong Second order to? order. Second po. Second. Di ba? Kasi second eh. Kasi second derivative eh. Di ba? Eh, dalawa na oh. First derivative, velocity. Second derivative, acceleration. So, second order. Naintindihan ba? So, yun yung tinatawag na order. Okay? O, dito naman tayo. Medyo advanced na pero pilitin natin is, no? Para mabigyan lang kayo ng ano. System input sa ano, system input sa control engineering. Ano yan? Impulse, step, ramp, tsaka sinusoidal. Mabibigat na to na ano, no? Mabibigat na to na ano, na part na pero inano lang natin yung preview. Yung impulse, yung halimbawa, meron kang ano dyan, plane, no? May Sir, biglang force. Ay, excuse me po, sir. Patapos na po yung meet, sir. Ayan na po. Seconds na lang po. tapos na yung klase natin? Hindi, patapos na po yung meet. Yung meet po, sir. Anong oras na ba? Anong oras na? Anong oras na, class? Anong oras na sa ano, orasan niyo?
Hello, hello. Nakikita na ba? Hello? Sir, naka-off mic po kayo. Naka-off? Ay, yan, nakikita na. Narinig ba? Yes po, sir. Naririnig na po. Okay, ganun. Sige. I-ano ko na lang, ituloy ko na lang para matapos na tayo, ha? So, eto yun, no? Ito yung Okay po, ano, no? sir. Okay. Para at least maano natin. Ito yung tinatawag na yung apat, no? Medyo Sir, wala mahirap pa pong naka-share screen po. hindi pa Share naka-share? screen. Sorry, sorry. Yes po, sir. Thank you po. So, dito na tayo nakikita ba, Bern? Okay na? Yes po, sir. Okay na po. So, etong system inputs, may mga input kasi sa control engineering. Halimbawa, pag hinampas mo yung lamesa o nagpukpo ka ng martilyo, no? Biglaan, no? Impulse. Yan, impulse yan. Okay? Mabilis na, ano. Yung step naman, eto kasi ganito yan, no? Kumbaga sa ano yan. Parang pulso, di ba? Parang digital pulse, yan. Etong step naman, halimbawa, bigla kang ano, no? Eto, XY mo. YX. Yan. Bigla kang nagbago, no? Mula sa zero, naging one, no? Step. Yan, step. Halimbawa, nagda-drive ka ng kotse, di ba? Biglang lumiko pa kanan o pa kaliwa o pa kanan, left or right. No? Ibig sabihin, pag bigla kang nagbago from this, tapos bigla kang nagkaroon ng another signal, step yun, no? Yung ramp naman, meron ng value yung x tsaka y, no? So, ito yung y mo, ito yung x. So, ayun. May rate na siya, no? Kumbaga, nag-i-slope na. There's a value between x and y, no? Don't try to understand it very deeply kasi later pa natin maano yan. Sinusoidal is ito yun, no? Alam niyo naman yung sinusoidal wave, no? May wave na yan, no? So it has this highest part ng wave, ano yun? Pag kinuha mo yan, highest, ng tag doon? Amplitude, di ba? Eto, pag nakabuo siya ng isang cycle, ang tawag doon ay wavelength or cycle, no? So eto yun. So may mga parts siya ng half or ng quarter and so on, no? Sine and cosine ang ginagamit. Gagamit tayo dyan ng mga ano na yung Fourier, no? Kung gumamit tayo ng Laplace, ito naman ay Fourier transform, no? Yan. Okay? So, yun lang muna. Pinapakita lang natin kung anong take upin natin. So, ito, yung pang last, apply the concept of controls engineering to a project. No? Kaya nga, magkakaroon tayo ng project or di naman to prototype, no? Parang mga calculation lang or something, no? So, ngayon, tingnan natin kung anong take upin natin. Di ba? Yun yung mga outcome class. Ano naman take upin natin na topic? Ito yung topic, no?
So yung topic natin ay eto. Ano yung ating papag-aralan sa Di ko alam kung matatapos natin, no? We'll try to finish this, no? Pero hindi ko alam kung matatapos lahat, no? Depende sa time, tsaka sa availability ng yung ano natin, no? Yung oras, no? Kasi kung maraming mga holiday and so on, no? So eto. So anong pag-uusapan natin? Etong introduction sa control system, di ba? Nagawa na natin yan. Yung introduction sa control system. Tapos, eto, maaring i-discuss ko sa inyo mamaya. Open loop tsaka closed loop. Ito, no? Open loop. Ano ba yung open loop? Tsaka yung closed loop, no? Laplace, sinasabi ko na sa inyo kanina, no? Yung formula ng Laplace. We are trying to convert the time domain to frequency domain, no? Ito yung time, ito yung frequency. Okay? Yung time is d over dt. Yan. Di ba? Halimbawa, of s. Di ba? D over dt of x. Yan. Pag kinonvert mo dito, magiging ano lang yan, x, s. No? Kasi yung x, ito yon yung variable. Yung d over dt is yung Laplace transform, no? S. Okay? Laplace operator yan. So, it's full of mathematics. Kaya, para makapasa kayo rito, mag-review na kayo ng math nyo, no? Otherwise, hindi kayo mag-survive dito, no? So, d over dt is s. Okay? Okay? Paano naman kung d squared over dt squared of x? O, yung d squared over dt squared ay s squared, no? Ito ay x. Yan. So, ganyan lang yan, no? Paano mag-convert? No? Papag-aralan natin yan, okay, mag-ala. Transfer function is just g, no? Anong g? G is y over x or c over r. Ibig sabihin, controlled output over reference input. Output over input is g. What is g? Transfer function. So, gagamit tayo dyan sa transfer function ng block diagram. Ano yung mga block? Mga bloke lang yon, no? Yan, halimbawa, pag ganyan. Halimbawa, ito, x tsaka x, no? I-aano natin yan, no? I-add natin, no? Pag naka-multiply siya, i-add. Okay? Pag naka-divide, ima-minus. So, ganun lang yan. Ito yung modeling natin kanina. Ano yung mga model natin? May mechanical, may ano pa, thermal, may fluid, no? Tsaka electrical, electromechanical modeling. Okay? System stability, yung kanina, how do we know the system if the system is stable? Depende sa input, no? Stability. Paano mo malalaman na stable yung isang system? Meron nga tayong mga input. Ano yon? Yung diniscuss ko kanina, doon ginagamit yon. Ano yung input natin? Impulse. Ano pa yung input natin? Naalala ba? Apat yun, di ba? Impulse ano pa? Step, Ramp, tsaka suicidal po, sir. ramp, tsaka Suicidal po. sino. Sinusoidal po pala. Sorry Oh, po. di ba? So yung impulse, yung mabilis, no? Mabilis, mga pulsa. Ito ay step. Bigla ka nagkaroon ng from 0 to a certain level. Yung ramp, from 0, mayroon ka ng slope. May value yung x tsaka y, kaya mayroon kang slope. Yung sinusoidal, meron kang target, no? Yan. Okay? So, yun yung ating, ano, yun yung ating pinag-uusapan. So, balik tayo rito.
Ano pa? Time domain and control system. Ay, root locus muna, no? Root locus. So, root locus, alam mo ba yung root locus? Root locus of a system. Yung root dito ay yung ano, yung mathematical to, no? Factors, mathematical roots or factors, no? Parang square root, no? Anong square root ng 64? 8 po, sir. Bernie, anong square root ng 64? Ng 8 po, sir. 8 Ha? po. 8 lang po. ba? Dalawa yan lagi kasi quadratic to, di ba? Kasi to quadratic. So, ibig sabihin ng quadratic, dalawang roots. Ano yun? 8 tsaka, tama? So, 8 times 8, 64. Negative 8 times negative 8, ilan? 64. Di ba? So, roots. Di ba? So, pag sinabi mong roots, it could be more than one, no? Pag quadratic, dalawa. Pag cubic, ilan yung roots? Pag cubic, ilan yung roots ng cubic? Pag quadratic, Hello po. dalawa. Oh. Nakikita ba? Nakikita na? Yes po, sir. Okay. Naintindihan yung root? Tapos yung locus, pag sinabing locus, curve yan, curve. So may mga curve, no? So, pakita ko lang. I, ah, share ko lang ha, para naintindihan nyo. Root locus. Nakikita ba to, Bert? Nakikita ba yung screen? Yes po, sir. Yes po, Tingnan sir. mo. Kita po. Ayan o. So, dapat marunong tayong gumamit ng ganyan o mag-drawing ng ganyan. Ayan. Di ba? So, dapat gagamit tayo sa MATLAB ng ganito. No? So, root locus, ayan o. Root locus of a control system. No? Halimbawa, ano ibig sabihin yan? Yung mga ganyan, no? So, ito yung mga ano, no? May part yan, no? So, paano natin malalaman na stable yung system, no? So, ganyan. I-check natin ako. Titignan ko kung mayroon ako dito. So, nakita niyo ba to? Yung ano, may nagawa na pala akong video o slide dito. Nakita niyo ba? Nakita, Bern? Kita po, sir. Ah, di ba may root locus, may rule yan, ayan, no? Root locus, di ba? Paano i-apply and so on. Okay? So, medyo mabigat yan kasi i-graph pa natin and so on. No? So, okay na yan, no? So, doon na tayo sa, ano bang next natin? Root locus. I-close ko na lang, ha? Pinakita ko lang na yan ang itatackle natin, no?